kahinaan ng grupo. Kasi nandun yung magpapahinga, wala na silang pahingaan. Yung mga may sakit na hindi sila mabubulabog, wala na. Kaya yung mga may diferensya nun, lumoral na sila dahil laging na palipat-lipat na. Kaya ang nangyari, yung iba na lang magsibilyan na lang. Sumuronder na lang. Nung kasagsagan yung gera ba, kung ba yung gera, ma-estimate mo ba kung mga ilang yung nalagas sa kilusan noon? Yun ang concern. Hindi ko... Pero sa palagay mo, mayroong mga sitwasyong gano'n talaga na nalagasan, nalagasan yung kilusan? Oo. Kasi marami, maliban doon sa pagkawala ng control na area, marami ring namatay na tropa doon. Pati civilian, hindi lang ko na. Sa hanay ng NPA. Pati yung mga civilian, mayroon ding namatay dyan. Kasi hindi naman pipiliin yung bala ng tatamaan dyan Kasi na-declare na no man's land na yun Ano man buhay na maabutan doon, talagang ano na. Kaya mayroon namang panawagan na no man's land yun, ibig sabihin yung mga civilian, evacuation na sana palabas. Pero ang ginagawa ng NPA nun, kinokontrol, dadalhin sa loob. Para ginawang pananggalang. Ganon ang nangyari. Human shield. Kaya yung mga tao doon nagutom. Hindi na sila makapagtrabaho, sir. Pero ano sa opinion mo, bakit medyo mahabang panahon bago na-neutralize totally yung Marag Valley ng ang isang bakit naging matagal ba yung labanan doon, sir? No. Kasi ang mahirap doon kasi, sir, yung yung area mahirap. Kasi bago ka makarating doon sa area, tatawid ka pa ng ilog. Mahirap sa inyo o mahirap sa sa tropa sa tropa? Mahirap magkabila din. Hirap. Kaya yung tropa doon, wala naman silang makakain. Kaya yung yung papasok na tropa ng Philippine Army, pagka pumasok sila, ini-snipe, nabubulabog, kaya nadidiskarel din yung plano, yung movements. Tapos yung resupply matagal din, mahirap din yung resupply doon. Sa inyo? Doon sa tropa, sir, ng Armed Forces. Kahit doon sa NPA, wala, gutom ang doon. Gutom ang inabot ng NPA. Gutom. Kung ako lang masusunod sana nun ayaw kong mai-assign sa Marag. Kasi gutom ang abutin mo doon. Ayaw mo yung panahon sa sitwasyon na yun na nasa kilusan. Oo, sir. Ayaw mo. Inaayawan mo. Talagang hindi lang ako, maraming umaayaw. Dahil doon sa sitwasyon na yun. Kasi pag pumasok ka doon, magugutom ka lang. Kasi yung supply ng bigas mahirap doon. Nanggagaling pa sa Sanchez Mira. Sanchez Mira yung Kakautin mo Uli. Sinabi mo kanina na mahirap. Okay na? Mahirap yung supply doon sa Marag, di ba? Sir. Yung panahon yun, saan kayo kumukuha ng malaking suporta nyo? Yung grupo, sir, yung kilusan, galing sa kanon, sir, mayroong nanggagaling ng foreign aid. Foreign aid? Yung panahon na yon, mayroon. Saka yun sa kumpanya ng laging, saka yung lahat ng mga malalaking negosyante, mayroong order ng Partido Komunista noon na sisingilin sa revolutionary tax. Hindi lang sa kumpanya ng laging, pati kumpanya ng mga construction. Lahat ng pwedeng sa palengke, yung mga tindahan, mga ganyan, sa mga maliliit na tindahan. Sa barangay, sir, mayroon. Mayroon din. Yung mga negosyante sa barangay.
Saka yung mga control nilang barangay, ewan kung hindi ko lang matandaan kung ilang salop kada buwan. Bigas. Kung hindi ko lang pera, bigas. Oo, din, bigas yan, sir. Kasi sa yung mga territorial unit Territorial unit. ang nag-execute yon, pero binibigay doon sa mga armadong unit. Dahil bakit? Kasi yun ang papel ng konser territorial unit. Kasi yung mga territorial, nakababad sila sa masa, sa barangay. Ay yung armadong unit mobile sila, tapos kung minsan magtatago sa mga bulubundukin. Pag lalabas naman sa barangay, talagang malalaman din ng armed forces. So kung susumahin natin, nakailang taong ka sa Kilusat? Bali, sir, 14 years. 14 years? Oo, sir. Ilang taong ka nung pumasok ka? Mga 18 years old ako, sir. Ang panahong yon. Oo, sir. So plus 18 years? 18 plus 4, 32. 31 ako nung sir. Ano ka? Oo, sir. 30 yata ang taon nung palapit ako. Palakasan mo. Oo. Doon ka sa loob. Oo. Oo, sir. Talagang nun. So kung susumahin mo, nakailang inkwentro ka? Yung loob ng taon na yun, hanggang sa umawak ka ng mga posisyon, hanggang sa nagmando ka, na namuno ka ng mga ano yung magandang nangyari, successful doon sa'yo sa organisasyon? Hindi ko na matandaan, sir, kung ilang ka. Kasi mayroon ding time na ako noon mayroon ding time na 3 beses akong napapalaban isang araw. Ganong, saan particular ng lugar yon? Kaya particular dito sa Marag, Paco Valley, Sinunduan Valley, at saka sa Kuner. So, Mayroong talagang hindi mo rin maiwasan kasi lalo na yung panahon ng SOT. Yung triad concept. Kasi hindi talagang di ba, mayroon yung taktika ng army noon na kunwari aalis yung isang platon. Mayroon namang papalit. Nabunggo mo yung isa, tayo aalis ka rin. Pagbalik mo, mabumbunggo na naman yung isa. So, naging effective ba yun yung campaign ng militar na yon? Oo, yun ang talagang malaking nagpahina sa Kilusan. Triad. Yung triad concept, sir, yung Rigodon. Intelligence Operation, SOT. Kasi yung intelligence operation nun kasali na yung pagre-recruit ng kapwa nun. Yun yung maging effective nun kasi may kapwa doon, tapos SOT, tapos intelligence. Talagang Talagang medyo kung hindi ka umiwas hindi lang 3 beses ang abutin mo ng labanan isang araw. So, anong ginawa nyo? Talagang iniiwasan nyo ang tropa noon? Oo, sir. Kung saka yung panahon na rin yun, mayroon ding nag-aambisyon sa taas nun na padaliin ng revolusyon para magtagumpay. Pero hindi naman panahon. Kasi ang panahon na yun walang mass base. Walang supply, walang logistic. Paano mo i-offensive yung tropa kung ganon? Hindi mo naman makukumanan kung gutom yung tao May binigay ba yung higher headquarters nyo na target date para ma-accomplish nyo yung mission nyo? Yung sinabi mo na Yung mga particular na sir, may particular na yung particular na mission, mayroong date na bibigay. Dapat i-implement mo. Pag hindi mo in-implement, i-explain mo kung bakit. So, ganoon din yung kalakaran nyo ng panahon yun na talagang kailangan talagang pag ito yung order, talagang i-execute mo, gano'n? Oo, sir. Or yung sabi nga nila noon order is to order ganoon din na naging situation yun noon. So, nabanggit mo kanina yung sa mga taas, yung namumuno sa inyo na mas mataas. Oo, sir.
na gusto madaliin ka mo ng taga-taas na matapos Oo, yung matapos campaign. Bakit sa akala mo anong dahilan? Kasi kung ano yung sinasabi na nun, sir, pagod na yung tao sa gera. Oo. Kaya kailangan madaliin na, tapusin na. Kaya tinapos nga. Para matapos na ibig sabihin sila yung Oo, mamuno matapos na ang revolusyon, ibig sabihin, Oo. magtagumpay na ang revolusyon. Kayo na yung mamumuno sa Ganon ng sa Pilipinas o sa kayo na magkatatag ng gobyerno ng Oo, Pilipinas. ganon. no? Kasi ang kanila nung na 1989, Mm-mm. dapat magtagumpay na ang revolusyon. Oo. Pero kung susumain mo doon sa particular dito sa Cagayan parang malabo. Bakit Okay. nasabing malabo? Wala namang kontroladong lugar. May Kontrolado ng kilusan? Oo, sir. Mayroong kontrolado pero yung mga bundok naman wala namang tao. Kasi ang labanan dyan hindi naman puro baril Support. Support saka yung tao. Mas base ang pangunahin dyan. Bakit nasabi mong hindi ka nakapag-establish ng mass base? Anong dahilan? Sir, kasi meron din yung mga kampanya ng forces noon na kan. Naging sagabal sa inyo, gano'n? Oo. Halimbawa, nung panahon ni Colonel Aguinaldo, yung Task Force Kapya. Aguinaldo na si Gobernador? Oo, sir. The late governor. Anong naging partisipasyon niya doon sa kilusan? Doon sa Task Force Kapya noon yun ang priority na kanya na yung mga organisasyon masa gusto niyang wasakin yun tapos buwagin niya magiging suporta sa kanya yung Ni Aguinaldo? Oo, sir, pati yung mga sa NPA, yung mga lahat ng sumusurrender kinukuha niya, hinahawakan niya, ginagamit niya sa operation. So naging epektibo ba siya? Oo, sir. Guide at saka yung pagsasalita sa mass media, malaking kanya yun. Malaking sa demoralisasyon yan. Sa kilusan? Sa kilusan. Oo. Malaking demoralisasyon yan, sir. So ibig sabihin Kaya nung panahon na yun mayroon ding time na bawal sa amin yung makinig sa radio station, lalo na yung panahon yung programa na yun. Ngayon yung teamwork ng Philippine Army ba yun yung programa natin ngayon? Pinabawal sa amin yun. Bakit? Talagang nakikita ba ng kasi kilusan na may epekto sa... may epekto, sir. Tapos, di ba, pinakalat pa yung dokumento ng yung sa National Amnesty nung panahon ni Ramos. Binabawal sa mga kanyo. Lalo na yung mga mababa pa ang kamulatan. Ang pwedeng magbasa doon yung mga kadre. Matataas. Kasi mataas na ang kamulatan So nabanggit mo yung kadre, sa panahon mo, yung sa paglagi mo ba sa kilusan, naging naranasan mo bang naging kadre? Kasi yung kadre na sinasabi nila, sir, pag kandidatong kasapi ka dyan, yung KK na sinasabi nila. Yung kasapi? Oo, kandidatong kasapi ng partido. Prospect ka na rin na kadre. Pag naging kandidatong ganap na kasapi ka na, yung JK na sinasabi nila, talagang Ano yung JK? ganap na kasapi. Yun ang talagang pwedeng magkadre na yun. Depende doon sa performance. Kaya lahat yun, naranasan ko na yun. Oo. Bago ka dumating doon sa mawak ng posisyon Oo, sir. Kasi operation at training, gano'n. hindi ka naman pwedeng humawak ng grupo kung hindi ka kandidatong kasapi o ganap na kasapi. Hindi ka pwedeng maging leader. Ganon ang policy dyan So, ngayon, na wala ka na sa loob ang tawag yun o labas? Paano mo sabihin?
ang tawag yan dito sa gobyerno tagalabas naman ang tawag yan. Kaya nga parang- Kasi labas ka na sa gobyerno eh. Oo, so nasa loob ka ngayon sa Nasa- kanila. Wala ka sa kanila. Nasa labas na. Nasa labas ka Nasa na. labas na. So ano yung kumbaga masasabi mo yung experience mo na paglagi mo doon sa Kilusan ng 18 taon? 14 years, sir. 14 years. Tapos nagdadalawang isip ka ba ngayon na sa posisyon mo ngayon na andito ka na sa, kung tawagin nyo noon is labas? Hindi, sir. Kasi nung 1994 pa, 1993, kasi kung na yun, di ba, nung nagkaroon ng paksyon ng Partido Komunista dito sa Pilipinas, 92, 93. Partido Komunista ng Pilipinas. Oo, nagkagulo na dyan noon. Yung Kilusan. Oo, sir. Bakit mo nabanggit na nagkaguluhan? Kasi mayroon ng humiwalay sa grupo ni Juma. Oo. Ibig sabihin talagang hindi na maganda yung pamamalakad Oo. dyan. Mm. Tapos medyo mayroon ng problema talaga sa liderato kasi yung corruption dyan sa loob ng partido noon grabe. Ay, mayroon, sir. Kasi yung tinatawag nilang SSP noon, Ano yung yung suporta sa pamilya ng mga tao nila, wala na, hindi na tinutupad yun. Wala yun. Ang tawag doon, kung lang yun, bukang bunganga lang yun. Propaganda. Oo, yung suporta sa pamilya. Halimbawa, ako, Oo. may pamilya ako. Mm. Wala naman yung regular na ibibigay nila para masuportahan ko yung pamilya ko. Kasi wala naman sahod sa amin. Oo. Kasi mayroon na rin akong anak na isa noon. Tapos, yung corruption, malala na. Kaya yung operational expenses Napiktuhan. ng Kilusan. Kilusan, yung mga unit, Oo. wala na. Kaya ang tawag nila, tumindig sa sariling pa. Kaya yung ginagawa yung mga tao noon, lalo na yung mga kadre, na medyo hindi na rin maganda dahil doon sa gutom, naiipit. Ginamit na yung baril para mangolekta na ng pera. Yun na ang isa Pero doon. saan na? Mm. Ganun na. Pag hindi ka magbigay ng ganito, yan Dumating sa punto na gano'n talaga. Oo. Di ba? Dumating kayo sa puntong gano'n, di ba? Na parang kumbaga na talagang inuubigan nyo talaga na using your own Oo, sir. talaga na parang nananakot o talagang ano, di ba? Oo, kasi halimbawa yung kumpanya na laging noon, pag hindi nagbigay, sinusunog yung laging truck. Ganon Oo, din sa ganun mga din. Oo. yun sa mga bus company, ganon din. Oo. Pag hindi nagbigay, susunogin So, yung ibig mo bus. sabihin itong naibabalita sa TV kung minsan na halimbawa isang bus ng ganitong kumpanya sinunog, ano sa akala mo yung kagagawan? Oo, sir, kasi kung ano, Yung recently, yung Victory Liner, Oo. sinunog sa... So, kagagawan ng Pati yung- Kilusan yun, oo. pati yung dalin noon. Pati wala, hindi lahat ng mga kumpanya na hindi nagbibigay talagang sasabotad yan. Yung dalhin, sinunog sa... Oo. Along the... Mm. Tapos yung pag-alis namin dun sa Kilusan, maraming, hindi lang ako, marami sir yung mga kadre. Mas marami pang yung mas mataas na humiwalay dyan dahil yung ganong sistema. Ang una dyan, talagang pabuwag na yung Partido Komunista na kasi naging 3 grupo na. Hindi mo na alam kung sinong Sino tunay yun? doon eh. Oh. Oo. Medyo masison. Oo. So, ibig sabihin, na-demoralize yung mababang organisasyon ng ano no, ng Kilusan. Tapos naisabay pa yung yung kampanyang paglilinis sa Kilusan. Anong mission nun? Nung sinabi mo na Ay, yung mga pinaghihinalang ahente ng militar dyan sa Kilusan, kahit walang sapat na patunay, talagang
tinilikida yun. Yun ang mga, mahirap. So maalala natin yung parting Samar ba noon na mayroon silang may nahukay yung tropa natin na talagang yung Oo, mass sir. grave. Mass So grave. ibig sabihin talagang Totoo yun. nagagawa ng ano yun Oo. talaga ng Kahit kilsa. dito sa Northern Luzon, Nangyari rin dito. mayroon din pero na-control nila. Ah, na hindi talagang hindi isang lugar. Kalat-kalat kaya walang masasabing gaanong mass grave. Hindi concentrate. Pero nagkaroon dito yun, yung gano'n. Kaya marami ring natakot. Oh, wala nang tiwala. Oo. Tapos nung 1993, gano'n na, nagkaroon na ng paksyon. So 1993 particular na taon nyo na nagkaroon ka mo ng paksyon. Oh, sir. Ilang paksyon yun? Tatlo ka mo? Bali, 3 na yung kwan eh. Parang naging faction pa ata yung noon, Ako direktor. yung Red is Corruption Group. Ano sir mga Oh, sir. sir? Kay De Leon ba yun? Yung Joey De Leon. Kasama pala kami. Pero kanyon eh, Kami sa mismo dito. grupo ni Kapupoy yun. nagkwas Si Lagman. nagkikidnap for ransom Oo, sa sir. panahon. Kasi extortion na ang ginagawa rin ng MPI noon. Okay. Kasi hindi ko rin kwan. Kadani. Kadani sir. Hindi ko rin matanggap yung ganong nangyayari noon eh. Kaya nagdadalawang isip na rin ako noon. Kasi 92, pinalabas pa ako noon. Binuo yung Special Operation Group noon. Oh, SOJ. Ako ang ginawang kwan. Kaya pinahawak nila. Pero kung tignan ko naman doon sa mission, iba naman yung hindi naman liquidation. Nung tumayiwala ka na, wala bang naging threat sa buhay mo noon? Lumabas ka na. Hindi ka ba Kadani sir. At dito sa konser, sa dati mong mga kasamahan? mayroon, sir. Kasi yun din ang sinasabi ko sa kanila noon na kan. Kasi wala naman akong kahit kunting gamit ng partido, wala akong kinuha. Kaya ewan ko nga bakit niya ako pinag-iinitan. Kasi bago ako umalis, mayroon akong dalang ICOM noon eh. Na tinawagan ko sila na babayaan nyo na ako, gusto ko na rin magbagong buhay. Itong ICOM na ito, kunin nyo lang sa ganitong lugar o tao. Iniwan ko rin yung ICOM doon sa Ilagan noon. So Kasi bago yung kasi, di nabuwag yung 1st National Battalion dahil demoralized na ang tao noon. Hindi na lang yung mga tauhan, pati na yung mga kadre, demoralized na. So nung 1993, binag yung 1st National Battalion. Di isang kumpanya na lang ang naiwan saan nag-stay yung isang kumpanya na yon? sa Mariano, sir. Ako yung humawak dun sa kumpanya na yon. Pero demoralized yung mga tao. Yung natitirang isang kumpanya ng National Battalion. Oo, sir. Ikaw ang umawak that time. Pero demoralized na So anong ginawa mo? Anong taktika, anong ginawa mo para na-organize